Increased coverage benefits ng PhilHealth para sa susunod na taon. Ating pag-uusapan kasama si Sir Ray Balenya, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Chi at kay Attorney Danny at sa inyo pong mga taga-subaybay. Magandang tanghali po. Mula po sa inyong inanunsyo ng pagtataas ng coverage benefits ng PhilHealth sa mga miyembro nito para sa susunod na taon, ano-ano pong mga illnesses ang kabilang sa increased coverage benefit na ito, sir? Nako, Ma'am Chi, napakarami niyan kasi magiging malawakan po yung pagtataas sa benefit packages po natin. Ito po ay on top of those that have already been enhanced this year. So masasabi po natin, Ma'am Chi, na bulto kung hindi man lahat ng compensable medical conditions at mga surgical procedures, mahigit sa 8,000 medical conditions and surgeries yan in all, ang re-reviewin po ng PhilHealth at siyang isa-subject sa pagtataas na mula 10 to 30%. At yan po, Ma'am Chi, ay sa susunod na taon na yan. Okay. Sir, ngayon po kasi, isa po sa inaalala ng ating mga kababayan ay kung maapektuhan po ba o tataas po ba yung contribution sa PhilHealth dahil po sa increased coverage na ito? Yes, Attorney Danny. Yung pag-increase sa mga benefits po natin sa PhilHealth ay masasabi po natin hindi po ito nakadepende sa nakaschedule na contribution rate, na nakaschedule yan para sa 2024. Pangunahin po, Attorney Danny, ang dahilan natin bakit natin itataas yung coverage ng PhilHealth dahil po sa inflation na nakaapekto din po sa mga gastusing medical ng ating mga miyembro. So ang nais po natin dito ay maramdaman po ng mga kababayan natin yung benefits nila at mapababa po yung out of pocket o yung mga karagdagan pa o balancing binabayaran pa ng ating mga miyembro kung hindi man totally ma-eradicate natin yung atin pong out of pocket. And so Attorney Danny, yun po, wag po silang dapat mag-alala. Kasi kung matuloy man yung implementation ng nakaschedule na contribution rate for 2024 o hindi, tuloy po itong pagtaas sa atin pong mga benepisyo. Okay, isa din po sa ikinababahala naman ng mga ospital ay mga claims na mga ito, sir. May sapat na pondo po ba para sa dagdag na coverage benefits na ito? Dahil sinabi nyo nga po medyo marami at mas maganda nga po sa ating mga kababayan. Ay, Ma'am Chi, meron po. Matatag po ang ating financial standing. Kayang-kaya po ng PhilHealth na tustusan po itong gagawing malawakang pagtataas ng benepisyo para sa ating mga miyembro. Yung ating mga partner hospitals, wala po silang dapat na ipapangamba po dahil pagdating naman sa pagbabayad ng claims ay mabilis po tayo on ang ating national average ng turnaround. Sir? Kaya mabilis nating nababayaran basta po good yung claim, So dapat maintindihan po ng ating mga partner hospitals na merong mga claims na binabalik talaga sa kanila sapagkat hindi dapat bayaran dahil may sinusunod tayo mga panuntunan. So kung may deficiencies, ay ibabalik natin, may pagkakataon pa sila na i-refile ito sa amin at kapag okay na, ay ipoproseso natin at babayaran naman natin. Meron namang mga claims kasi, Ma'am Chi, na kailangan nating i-deny kasi may mga violations sa mga panuntunan at ito naman ay maaaring i-apela sa atin. So ang gusto lang nating mensahe dito, Ma'am Chi, sa mga hospitals ay talagang may mga claims na binabalik tayo at dapat ito ang pagtuturing nila dito ay hindi dapat receivable. Dapat ito i-refile po sa atin nang sa gayon ay mabayaran natin yung claims na ito. Sir, earlier this year din nakapagtaas na po ang PhilHealth ng mga benepisyo o coverage tulad nung sa dialysis coverage at saka yun doon sa acute stroke. Kabilang pa din po ba ito sa mga mag-i-increase ang coverage susunod na taon? Well, palagay ko po hindi na, kasi dahil ito nga ay itinaas na. Nabanggit niyo po yung sa acute stroke, ito pong itinaas natin sa acute stroke, hindi lang 30%. Doon po sa hemorrhagic at ischemic stroke, Attorney Danny,
ay more than double ang atin pong naging pagtaas dyan. At ito nga pong high-risk pneumonia, hindi nyo po nabanggit, kakapublish lang natin nung circular kahapon, napakalaki rin po ng itinaas. No? Kaya itong mga ito ay malamang, no? Ay hindi na maisasama sa susunod na taon sapagkat taas na natin sila. So, pero makakaasa yung mga kababayan natin, hindi naman tayo tumitigil na laging reviewin, pag-aralan yung ating packages kung tumutugon pa sa pangangailangan ng ating mga pasyente. Sir, para sa kaalaman lang ho ng ating mga kababayan, no, ilan na ho yung dialysis coverage ngayon na covered ho ng PhilHealth? Ay, opo, no? Ngayon pong taon, simula ngayong taon at hanggang sa mga susunod pa, ang coverage na natin ay 156 sessions. At ibig sabihin lang po niyan, Attorney Danny, lahat po ng kinakailangang dialysis session ng isang chronic kidney disease stage 5 patient, no, ay sagot na po ng PhilHealth. Dati po yan, 90 sessions lang, Attorney. Ngayon po, 156. So wala nang inaalala yung atin pong mga pasyente na may mga session sila, no, sa, lalo na pag matatapos na yung taon, na hindi covered ng PhilHealth. Yan po, sasagutin na natin lahat. Good news po yan para sa ating mga kababayan na kailangan ng dialysis dahil tuloy-tuloy nga po talaga ang kailangan gawin yan. Okay, ano po ang inyong mga hakbang upang mas mapabilis pa ang proseso ng pagbabayad ng PhilHealth sa mga hospital claims? Yes, Ma'am Chi, no? Tulad ng sinabi ko kanina, pagdating naman sa good claims, mabilis ang ating processing, mabilis din ang pagbabayad. Sa batas, dapat within 60 days, no, ay maproseso at mabayaran natin yan. Pero lumalabas on national average into some claims, talagang wala tayong issue. Kaya ang panawagan natin sa mga ospital, sana po bago isubmit yung claim sa PhilHealth, ay dapat na isasubmit maayos, kumpleto, lahat na pirmahan at compliant sa atin pong mga panuntunan. So sa pangmatagalan, Ma'am G, siyempre ay nakikita natin malaki ang magagawa ng digitalization para po lalong yung mga sistema natin mas maging epesyente, no? At on the short term, inayos natin ipaalam sa mga kababayan natin, especially sa mga partner hospitals natin, na kino-contemplate natin na magkaroon uli ng debit credit payment method o DCPM. So ginamit na natin itong pamamaraan na ito para pabilisin yung pagre-release ng pondo sa mga hospitals nitong pandemya. At nakikita natin itong last wave ng DCPM, masi-zero out na natin yung atin pong mga obligations na pending sa mga nakaraang taon. So yan po, mga pangunahin na gagawin natin pagdating sa pagpapabuti, pagpapabilis ng ating pagbabayad sa atin pong mga hospital partners. Sir, bukod po sa mga nabanggit nyo na ho, may iba pa po bang programa ang PhilHealth upang mapabuti pa ang serbisyo nito sa susunod na taon? Attorney Danny, ang nakikita namin yung higit pa natin na engagement sa atin pong mga miyembro at mga partners, no, para lalo pong mapataas ang kaalaman ng bawat isa sa atin pong mga benepisyo. So yan po ang aming major thrust, mapataas yung kaalaman ng mga miyembro sa mga benepisyo at kapag kinailangan ay gamitin po itong mga benepisyo na ito. Wala nang dahilan para po yung miyembro magkakaroon pa ng agam-agam kung siya ba magpapagamot o hindi. Kasi sila po ay miyembro na ng PhilHealth automatic at kapag sila ay nagpa-ospital, may kaakibat na yan na benefit coverage. Ang kailangan na lang, alam natin na may benepisyo tayo at gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Yun po ang ating mahalaga dito, no? Sa tamang pamamaraan, hindi po sa pamamagitan ng daya. No? So, ang isa pa, Attorney Danny, ay ang focus natin, tinutulungan natin ang ating pamahalaan para po sa mapatatag yung primary care services. Meron tayong tinatawag na konsulta at ito talaga ang priority ng PhilHealth sa mga susunod na mga taon. At sa pamamagitan ng mga primary care provider networks ay pupondohan po natin yung mga networks na ito para lalong
mapaigting yung pagdi-deliver ng primary care services sa ating mga kababayan. Yan po ang mga talagang priorities po sa mga susunod na taon. Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Thank you, Ma'am Chi, Attorney Danny. Para po sa mga kababayan natin, ang PhilHealth po, ang atin pong partner sa kalusugan. Ang ibig sabihin po nito ay kaagapay po ninyo ang PhilHealth sa panahon ng magastos na pagpapa-ospital at hindi po tumitigil ang PhilHealth para lalo pong pagbutihin yung atin pong mga benefits para lalo maramdaman ito ng ating pong mga miyembro, no, na nagko-contribute sa programa. Pinaiigting din po ng PhilHealth yung atin pong ugnayan sa ating partner hospitals para lalong maging accessible yung serbisyo at lalong maging kasiya-siya yung experience ng ating mga miyembro sa pag-avail ng kanilang benefits. Nananawagan tayo, Attorney. Okay. Sir Ray? Sir Ray. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Ray Balenya, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth.